Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaagapay at ito po ang programang Serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday edition. Ngayon po ay June 17, 2025 at tayo po ay nagbo-broadcast mula po dito sa One Corporate Center dito po sa ating himpilan ng FEBC. Kami po ay magbibigay sa inyo ng isang oras na pagsagot sa lahat ng mga katanungan na inyo pong ipinapadala po sa atin. Ifini-feature po natin yan upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa inyo pong pag-overseas work. Siyempre, pati ng mga issues and concerns para sa inyo pong mga pinakamamahal na pamilya. Kaya tutok na po kayo. Patuloy kaming naglalambing. I-like, i-share at ipasa po ninyo ang lahat ng ating mga programa. Kung nais nyo naman po itong panood, yung mga dating episodes, pumunta lamang po kayo sa Facebook page or sa ating pong YouTube channel ng 702 DZAS. Diyan ho, mapapanood po natin ang mga previews ng mga edisyon ng serbisyong OFW. Siyempre, hindi magiging kumpleto ang ating pong broadcast kung wala pong pag-roll call. Kaya tatawagin na po natin ang pambansang tagapag-roll call ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr. Good morning po, Pastor ni. Good morning po, Pastor Rene. At good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At siyempre po, ito po ang inyong kagabay, Pastor Carlos Kuya Kaloy. Ngayon, Lolo Kaloy ka. Wow. Junior, ako po enjoy sa pagiging lolo. Pag yung mga apo ko po, tinatawag akong lolo. Yung puso mong apo, yoyo. Pag isata talaga, pumipitlag ang puso mo. Sige ba, mag-roll call po tayo. Bakit po tayo nag-roll call? Sanay po ako sa roll call. O yung powerfully anointed at malaking program opening. Sagot po yan ni Pastor Rene, in the absence of Pastor Job Biaso. Kaya po ang sinasagot ko yan. Bakit? Sanay po ako sa roll call. Bilang professor of labor law. Mandato po sa amin yan. Every single session, meron po kaming roll call. Kaya dito rin, every single episode, meron tayong roll call. Bakit? 222 ba naman? Ang mga destinasyon ng ating mga kababayang Pinoy at Pinay, sa buong planetang Earth po yan, sa buong daigdig po yan. 193 to 195, mga member countries ng United Nations, for the most part, nandiyan po sila. Dagdag po ang mga territories. Territories po, hindi po yan mga full-fledged states, hindi yan mga full-fledged countries. Ano po? Pero nandiyan po mga kababayan natin. Hindi, siyempre, kasama sila sa roll call. At dito naman sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, 7,641 na mga isla po tayo, populated as we speak right now by 120 million Filipinos. Ano po? Siyempre po, nakakalat po yan sa 18 regions, 82 provinces, 1,493 na mga municipalities, 149 na mga syudad, at 42,046 na mga barangays na kasampuit. Talaga naman nakakalat na kabang ang ating mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig at mga kaagabay. Walang hingahan po yan.
Pastor Rene Bonsoy. Sige po. At, One more time. and I can attest to that. Talaga hong pinapakinggan ko, wala ho talagang hinga eh. At talo ho kami talaga ni Pastor Pastor Joe ho eh. Talagang siguro ho ito si Pastor ni Kuya Kaloy, Lolo Kaloy ay magaling ho sa swimming ito. Dahil malakas magpigil ng kanyang hininga. Well, the Lord has truly blessed you with the good health, no? At Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang hihilingin namin. Well, talagang dito sa tatlo po naming trio, ito pong dalawa may mga apo na eh. Ako na lang ho talaga ang walang apo eh. Kaya hindi ko pa feel na tawaging lolo. Although may banal na inggit si Pastor Rene. May banal na inggit na nga po. At someday we will get there. Mas bata naman kayo sa amin ng malaki. Oo nga po, kaya nga talagang your time will come. Yes, amen. Amen to that. And ating pong kumbaga anuhin natin na answered prayer yan. Well, para sa ating pong gabay mula sa salita ng Diyos, aking babasahin ang talata mula sa Matthew chapter 25 verse 40. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. And the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Yan po ay ayon sa English Standard Version. Ano po ang ibig sabihin ng talata pong ito? Well, Jesus was actually responding to questions, and people who were here were actually mga taong maaring hindi pa nakikilala kung sino si Jesus. And Christ was actually depicted here as rightfully as the king, and he is answering so many questions that for some are very confusing. But in essence, ang sinasabi po ng Panginoong Hesus dito, kung ano ang ginawa mo to the least of these brothers, you did it to me. Paano nga ba tayo magtatrato o magbibigay ng kumbaga ng mga pagturing o kung paano natin ituturing ang ating kapwa? Well, unang-una, love for others. We're talking about love for others. And it is expected for someone who is a believer to actually treat others as others would treat them, with compassion, with love, with care, with grace. But in this occasion, love for other believers also is a sign that we are actually being obedient to the Lord our God Himself and following His example, because love for other believers actually is a sign of true faith. In other words, Jesus, yung pong sa Kanya, yung bibigay ng loving care for believers, to giving each other as if, ang turing niya, sabi niya, as if it is being done directly to Him. Napaka-importante po na hindi ito ginagawa dahil tayo ay nag-e-expect ng something in return. O hindi natin ginagawa yung pagturing ng mabuti sa ibang tao dahil, kumbaga, gusto natin na ito'y makadagdag sa ating mga good works para tayo ay makarating sa langit. Hindi po ito ang pinag-uusapan dito. Jesus actually calls who are identifying themselves as sons and daughters of His Father, His brothers, and His sisters. He is their King.
And he is also their spiritual brother. No? Kung sa makatuwid, ang gusto po nating ipahiwatig dito is that it is important that good works, no? We do not do good works because we are doing it for our salvation, but we are doing good works because we are faithfully identifying, loving, caring as the Lord Jesus did. I do good works, I care for people because I love Jesus, not because I want to be saved. I believe that is something that we can take home and ponder about. Na ginagawa ko ba itong mabuting gawa dahil gusto ko ng kaligtasan? O ginagawa ko ito dahil ako ay identified with Christ, ako ay mananampalataya, ako ay follower ni Christ. I pray that you do the last, no? Na kayo po ay maging mabuti sa ibang tao dahil mahal na mahal ninyo ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos, una sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigyan mo kami ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pagkakataon na mabuhay ayon sa inyong kalooban. Ginagawa namin ng mabuti. Ginagawa namin ng pagtrato ng mabuti sa ibang tao. Hindi dahil gusto namin ng iyong kaligtasan, kundi dahil mahal po namin kayo, iniibig po namin kayo, at nais po namin iparating yung pag-ibig na yun sa lahat ng mga taong hindi pa nakakikilala sa iyo. Lalo na sa aming mga OFWs at kanila pong pinangamamahal na pamilya. Kaya po, gabayan niyo po kami. Gabayan niyo ang aming mga OFWs nawa. O Diyos, sila po ay tunay na manangan at gawin kayong personal o Panginoon ng kanilang buhay. Patubayan niyo po kami sa aming broadcast this morning in Jesus' name. Amen and amen. Patuloy po. Amen, amen, amen. Ang aming pong programa. At syempre, tayo bumabati muli, no? Post Independence Day. Happy Independence Day sa Pilipinas. I'm not sure how many years na po tayo, no? Pastor Nid, would you have any idea pang ilang Independence Day na nga po ba natin ito? 1898 po tayo. Aba, 18 June 12. Okay. 2025 ngayon, aba lumalabas na 100. 1898, sige po. 127. 127th independence. Napakahaba na po pala, ano ho. Kaya patuloy kami bumabate, tapos naman ito, we are celebrating our 127th independence. Napakahalaga po niyan ang independence. Ano ho? Dahil ibig sabihin na meron na tayong sariling sovereignty. Ang ating government is being governed by our countrymen, no? Na tayo po ay nasakop ng iba't ibang mga ibang lahi, magmula po, tama ho ba, mauna ang Spanish, and then the tama po ba, Americans, and then ang mga Hapon, ano? Or nauna po ba mga Hapon bago ang mga Amerikano, Pastor Ni? Siyempre po, sa ilalim ng Spanish regime, Spanish occupation, 300 years po yan, ano? Pagkatapos, yung sa mga Amerikano po, 50 years. Pero in between, sumingit ng mga 4 years ang mga Hapon. Ayun, pagkatapos manalo, bumalik si General MacArthur. O din nanalo na po tayo. Pagkatapos nagkaroon tayo ng July 4, 1946 na independence. Kumbaga, 2 beses tayo naging independent. Oo.
Isang 1898, June 12, at saka yung July 4, 1946. Dapat sana malayang-malaya na tayo Dala-dalawang beses tayo nagkaroon ng independence. Kaya po kasi, bahagi pa ng history to, bahagi ng history, Pastor Rene, di ba? Talagang sinaselebrate natin July 4, 1946. Kaya lang nagkaroon ng tampuhan nagkaroon ng Ayan, oo. Si then President Diosdado Macapagal. Hindi sila nagkaintindihan ng US government ng kapanahon lang yun. So, binalik niya sa June 12. I think a presidential proclamation. So, naging June 12, 1898. Yan po sinaselebrate natin. 127 years na. Pero kung ang point of reckoning, 1946, ano tayo? 79 years. Oh, dalawang beses tayo naging independent. Dapat naman talagang mistula tayong malaya sa corruption, malaya sa poverty. Dapat po ganun ang mangyari sa atin. Yes, Pastor Rene. Bago ko mawala ng kayo, mahinahon malambing I do share that sentiment. Yung dinidesire natin ng we cannot avoid to be impression. Sure. Pinag-uusapan po yung corruption and poverty sa ating pinakamamahal naman sa Pilipinas. Yan, Pastor Rene. Ayan, at hinahangad pa rin po natin yung independence o kalayaan na yan sa lahat ng mga isyung kinakaharap ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. We will not hesitate to say ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas because yan yung tunay na essence ng pagiging malaya bilang isang mamamayang Pilipino. Well, talking about independence, yung aming pong mga pinag-uusapan din po rito, actually meron din pong temang kalayaan kasi nga po, when we talk about OFW issues, kalimitan, pagka nakarating yung iba, hindi naman po lahat, ay minsan napapasok sila sa isang sitwasyon where they become slaves. Doon po sa kanila pong supposedly ipinirmahang kontrata na dapat nag-agree yan. You hear us say this many times at lalong-lalo na mula po sa aming butihing pastor ni Kuya Caloicao na ang pag sinabing kontrata ang kontrata ay sagrado. Sagrado because it is an agreement. It's in the Bible, it is the word covenant has been used. At yan ay dapat sagrado na pinag-agrihan ng dalawang tao o ng entity at dapat respetuhin. Kanya lamang meron mga nangyayari na hindi nagiging malaya ang ating pong mga OFWs pagkos nagiging nagiging parang preso pa sila sa sarili po nilang kontrata. Well, we will talk about ito pong case na hinandle po mismo na ating pong binugsapan dito sa programa. Hinandle po natin kami pong dalawa ni Pastor ni ang magbibigay po ng background dito. Sometime I think this is around 2 or 3 months ago, dalawang OFW ang ating pong in-entertain dahil sila po ay sumulat at nagsabi sila, and ito po ay sina Freddy, si Freddy Gutierrez and si Francisco, nakalimutan ko na yung apelyido niya Francisco Fajardo Custodio. Yes, Francisco Custodio Jr. Custodio. Sila po ay mga OFW na pumirma ng kontrata dyan po sa Saudi Arabia, particularly dyan po sa Jeddah. Sila po ay nagtatrabaho supposedly as merchandisers, sa isang supermarket dyan sa
Saudi Arabia. Hindi ko lang natanong kung anong supermarket. I think Al-Watani yata. I've been there sa Jeddah. Nag-work po ako dyan ng more than 3 years. Kaya naging actually nahatak ako doon dahil sabi ko nga tutulungan ko itong mga ito. And so naging issue po nila at dadagdagan ito ni Pastor ni is that sila po ay hindi ni-renew yung kanilang mga ikama. Doon sa hindi nakakalam, yung pong ikama, yan po yung tinatawag na resident permit. And any OFW ho, any foreign worker is required to have that ikama o resident permit. Yan po ang parang pinaka identification card po ninyo na bit-bit ho yan ng bawat foreign worker aside from of course yung kanilang passport. Yan po ang hinahanap because that is a document that proves na you are there sa country nila na nag-work legally dahil kayo po ay binigyan ng ganong dokumento. At hindi ho ni-renew, no? At number 2, sila po ay hindi binigyan ng kanilang transportation allowance. So isipin po ninyo yun, ang kanila pong place of where they are stay sa kanila pong barracks, sila po ay hindi binigyan ng transportation. Ang nangyayari po, naglalakad po sila every day. Ito yung mga 1 oras na work yan. Ngayon, isang instance sila po ay sinita. Nasita pa ng pulis at hiningan sila ng ikama at yung isa nga ay expired na. Mabuti na lamang inintindi sila nung pulis at sinabing hindi na po pwede yan sa susunod. No? And so that actually created a lot of stress dun sa OFWs. Pangatlo, hindi rin binibigay yung kanilang food allowance. No? And if you're a worker there, no, ikaw ay nagtatrabaho everyday, nagre-report ka naman to work, wala kang transportation, kulang din ng food allowance mo, tapos kukuhanin mo pa yung maliit na sweldo mo, kukuhanin mo pa doon yung food allowance mo. Maliit na nga, papadala mo sa Pilipinas, ayun. Kaya po sila ay napilitan na rin na mag-resign. Ngayon, naka-uwi po yan dito at yan ang aming pagdidiskusan. Pastor, through your recollection, nung ito po ay naipasa sa inyo, ay nakapanayam po ninyo ng mabuti itong sina Freddy at saka si Francisco. From your side po, inyo pong ikwento. No? And maaring madagdagan yung mga aking mga details na binanggit. Sige po, bago natin na-discussin yung dynamics ng mga pangyayari dyan sa kaso na yan ng mga OFWs natin na natulungan ng Global Filipino Movement at saka ng serbisyo OFW. May nabanggit po kasi kayong sagrado. Yan, sagrado ang kontrata. Yung kontrata kasi sagrado po yan Pati nga yung marriage contract, sagrado yan Napakarami nagbabiolate niyang marriage contract na yan. Ano po, sagrado po yan. Siyempre po, sa ating relasyon sa ating Panginoon, ganyan din po. Meron tayong covenant. Tama. May covenant sa ating Panginoon Diyos. Sagrado po yan. Ano? Ang tawag po sa New Testament at saka Old Testament, covenant po yan Old Covenant at saka New Covenant. Ganyan po yan, sagrado. Ano? Sa gawing Middle East, lalo na sa mga Israelitas, meron silang tinatawag na Covenant of Salt. Covenant of Salt. Kaya ito po, makita natin kung gaano sagrado ang kontrata. Kung pala, Pastor Rene, kapag may kontrata, siyempre, kontrata, nag-shake ng hands yan, to seal the agreement, to seal the contract. Meron pala silang, meron silang pamamaraan how to consummate, how to perfect a contract. Dito po sa atin, pagka na-notarize, Pastor Rene, di ba?
Pagka po ang isang kontrata, dalawang panig, yung isang party, tsaka yung isang party, pagka nagkasundo, ang tawag po sa kontrata, meeting of the minds. Yan. Nagkasundo, no? Meeting of the minds. No? Yan. Pagka po yan ay nanotaryohan, talagang kinakailangan to pa rin yan. Pag hindi, magkakaroon ng breach of contract po dyan. Ano? Naalala ko tuloy yung human interest angle. Meron akong angle. Pumanaw na yun, maganda na. Pumanaw na. Ang turo niya sa akin. Sabi sa akin, dito ang tawag sa akin. Ikaw, nag-aabuga siya ka. Estudyante pa ako nun eh. Pagka nagnonotaryo ka, sabi ka niya, human interest angle. Bakit kasi sabi niya, lalo naman kamag-anak natin. Darating ka sa opisina, dahil sa opisina doon niya. O pagka doon napirmahan na niya yung na-notarize niya yung kontrata. Tapos binagyan niya ng selyo. Diba? Notarial seal. Pastor na notarial seal. Sabi niya, ano na yan? Sagrado na yung kontrata niya. Breach of contract pagka hindi tinupad. Ngayon, sabi niya, yung iba kasi gusto libre yan. Sabi niya ganyan. Ang ginagawa ko sabi niya. Ganyan ko na nung notarial seal gusto niya. At nagkaalok ng professional fee. Papatungan ko, sabi niya, nung mabigat ang notarial seal. Pastor Rene, sabi niya, tandaan mo yan, ha? Tutungan mo ka ng notarial seal mo na mabigat. Sabi ganyan, paano pa niya babawiin yun? Sabi niya, hindi na niya angkas na, tiyo, ako ganyan. Pero maging abogado po ako, pero hindi ko inadapit. Kasi ako'y ngayon nga, libre, okay. Yung covenant of salt, ganito po yan. Bago tayo mag-break. Ganito po ang covenant of salt. Ang gagawin po, may bulsikot sila ng Pastor Rene. Right. Natagpuan po yan sa 2 Chronicles chapter 13 verse 5. May bulsikot sila. Di ba may sintas para sintong yan. May bulsikot. May asin pala yun. May asin. Yung magkabilang panig, may bulsikot na may asin. Pag nagkasundo na sa kontrata, kukuha ng particles ng salt. Yung unang panig, halimbawa, ibubukod niya yan doon sa bulsikot. Doon kabilang panig. Tapos yung ganyan, mahihalo. Yun naman kabilang panig, kukuha din ng asin sa kanyang bulsikot. Ibububod naman ganyan. Ihahalo doon sa asin, doon sa bulsikot ng kanyang kakontrata. Gilig-ligin ganyan. Ayan, ito pala ang usapan. Pagka merong hindi tumupad sa usapan, hahalong katin niya. Yung bahagi ng asin sa bulsikot niya na inihalo, doon sa bulsikot ng kabila, hahalong katin niya. Kukunin niya. Ganun din ang gagawin nung isa pagka sumira din sa usapan. Ayun. Ganyan po ang covenant of salt ng Panginoon Diyos sa atin. May covenant of salt. Mistulang ang Diyos sa kanyang kapangyarihan at kabanalan. Kumuha siya ng asin sa kanyang bulsikot, nilagay sa bulsikot natin. Tayo naman, mula sa bulsikot natin, nilagay natin sa banal na bulsikot ng asin ng Panginoon. Ibig sabihin, sagradong kontrata. Kapag sumira ka, anong itsura mo, Pastor Rene? Di ba? Yung partido na sumira sa usapan, hinahalubog niyang ganyan yung bulsikot. Anong nakikita yung inihalo mong asin, sa bulsikot ng iyong kakontrata? Ganyan po. Sagrado ang kontrata at ang covenant of salt ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa atin. Kaya meron Old Testament, Old Covenant. Meron New Testament, New Covenant. O sige po, mag-station break tayo. Alright. Natin in the context of the covenant. Yes, Pastor Ben. Opo, at wag po kayong alis. Magbabalik pa po ang serbisyong OFW makalipas lamang po ng ilang sandali. Serbisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos
para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Serbisyong OFW. Nagbabalik po ang serbisyong OFW. Kasama pa rin po ninyo ang inyong mga lingkod, Pastor ni Kuya Kaloy Cao, dyan po sa Zoom, at dito po si Pastor Rene Bunsoy sa ating pong studio sa 702 TZAS. Well, nadinig nyo nga po, Pastor ni, napakahalaga nga pala. Tamang-tama na ating dinidiscuss yung kung gaano kasagrado ang isang kontrata. Ako, sa ating pong paulit-ulit na pag-discuss po nito, na-reverberate po ito sa pagkaho ako naman ng nagpapayo. So, ngayon naman, dito sa kasong ito, nitong dalawang OFW, actually meron pang isa, no? Paano ho na-violate yung sagradong kontrata na yon? At ano ho yung, from your point of view sa batas, ano ho ang nangyari po dito? Dahil ito'y na-handle na po natin. Opo, marami pong breaches, maraming paglabag, pagsira doon sa kontrata, doon sa covenant between the parties. Ano po? Siyempre, yung standard overseas employment contract na yan, yan po ini-evaluate po yan, pinaprocess po yan sa POEA dati, ngayon Department of Migrant Workers. Of course, kasama din sa pag-evaluate ng verification ng kontrata ay yung kung saan man naroon yung ating yung receiving country, sa pamamagitan ng labor attaché doon, office of the labor attaché of migrant workers office. Hanggang sa kapag po yan napirmahan na at aprobado na ng POEA batay sa standard overseas employment contract. Standardized po yan, parehas po yan. Yung minimum terms and conditions. Of course, maaaring mag-vary yan sa depende doon sa maayos na foreign employer, maaaring mas malaki ang sweldo more than the minimum provided for under the DMW or POEA approved overseas employment contract. Nabanggit nyo na po kanina, Pastor rin. By the way, isang mabanggit ko po, ito po kagandahan ng tulungan. Yes. Ito po ay joint collective efforts po ng Global Filipino Movement, GFM. Of course, ang acting executive director ngayon is Pastor Rene Paul. Mga po sila, mga OFW Protection and Welfare Promotion Advocates po yan. Ganyan din naman ang inyong Pastor ni Kuya Kaloy Cao. At ito po ang tulungan. Nagtutulungan po kami. Unang-una sa kanila lalapit. Pagkatapos sini-evaluate po nila, tinutulungan nila sa Sena. Pagka sinabi pong Sena, ibig sabihin lamang nun, conciliation phase ng kaso.
single entry ang process. Lahat po ng kaso na labor cases, noon, dole, dumadaan lahat sa conciliation. Ngayon, DFW, conciliation muna. Pagkatapos po, kapalang naging kasunduan, hindi na-settle, pinapasok po ng GFM sa akin. Ako po yung pinaka one-man legal department po ng Global Filipino Movement. Kumisan po si Pastor Job Yasong ang kasama kong pumipirma. May mga pagkakataon po kasama kong pumipirma sa mga pleadings, position paper, line, rejoinder, kasama ko rin po pumipirma si Pastor Rene Bonso in his capacity as Executive Director ng GFM na po, and as an advocate for OFW protection. Ayan po, mga pagsira sa kontrata, nabanggit na po ng Pastor Rene. Basic ba naman, Pastor Rene? Mm-hmm. Yung si Freddy Gutierrez, nung simula, hanggang nakaalis sila doon sa kumpanya, one sa foreign plan. Hindi kinuha pa naman ang ikama. Iyan na nga. Ito naman si Francis Custodio Jr. ay kuha nga ng ikama. Pero nung mapasaw, mag-expire, hindi na ni-renew. Ano mangyayari sa ating mga kababayan? Hindi lagi silang kinakabahan. Pagka walang ikama, nagtatrabaho ka sa Saudi, nahuli ka, may kulong po yan. May kulong po yan. Bari kang ma-detain, pwede kang i-deport. Yan po ang kanilang kalagayan. O hindi na nangyari po, ang trabaho po nila sa parang mini-mart. Nakita ko yan, Pastor Rene, nung nasa Dubai kami. Ang daming meron mga malaking mall, pero meron din mga mini-mart, combined yun eh. Ang maraming mga migrant workers doon, mga Bombay, mga Pakistani. Mga Pakistani, mga Pilipino, Bangladeshi, mga Pilipino. Bangladeshi. Asahan mo po, halimbawa, sa isang mini-mart na ganyan, ang cashier, Pilipina. Ayan. Yung mga merchandisers, yung mga stockers, ganyan. Combine po yan. Indiano, Bombay, Bangladeshi, Pakistani, at saka mga Pilipino. Ayan. So, ganyan po, And this is standard overshipment contract nila. Nakalagay yung sweldo nila. Right. 1,500 Saudi Riyal, if I recall correctly. Tapos may transportation. Benefit sila. Tapos, meron silang food allowance na 300, mas malaki rin nila. 300 Riyal, hindi ibinigay sa kanila yan. Pastor Rene, tungkol sa walang ikama, major breach, violation of the contract. Yan. Sige ba, Pastor Rene? So, ang ibig sabihin nga noon, sa makatuwid, na-violate yung sagradong kontrata na yan. And so, what we did, katulad ng nabanggit nga ni Pastor ni, from our side, doon sa pag-file ng conciliation proceeding, yan po ang ating mga ginamit. Ayon din doon sa mga salaysay ni na Freddy at saka ni na Francisco. So, final po natin yan. If you know the normal process, ang gagawin nga po niyan, paghaharapin sila ng itong ating mga OFWs and then yung pong kanila pong mga representatives. Umabot po yan sa punto na hindi ho nag-agree, hindi nagkaroon ng agreement. And so, kaya po nagkaroon ng endorsement ng hearing po dyan po sa NLRC. At kung alam nyo din ang proseso niyan, parehas din sa Department of Migrant Workers, pinagharap sila at the same time, the same concerns. Hindi na ba kayo mag-agree dito? At yun, nauwi din sa pag-file ng position paper. At dyan sa puntong yan, ang ating samahan dito po sa Global Filipino Movement in our partnership with Pastor ni Kuya Kalaw Ikaw bilang our lead counsel, na talaga namang puts his whole being, yung kanyang puso, yung kanyang panahon, pati bulsa ho,
talaga naman. Pagtugat. yung oras, Pastor ni, di naipasa na nga po sa inyo ito. Ikwento nyo nga yung mga ating anecdotal dyan. Kasi naipasa naman sa inyo yung mga details, dahil nagpunta sila sa inyo. Marami yung kwento ito, magandang maikwento Pero ang gagawin ko, babalikan ko yung muna. Ito po ang isang importante. Dapat sige po. Oo. Pwede po kayong mag-complain on-site. Ayan. Complaint on-site. Nandun pa kayo sa receiving country. Correct. Sa country of destination. Ang maganda dito sa kababayan natin itong si Francis Custodio Jr. at si Freddy Gutierrez. Marunong silang tumindig sa kanilang karapatan. Correct. Marunong silang tumindig sa kanilang. Along with their fellow complainants, Mga 7 yata ito Mga 7 yata they suffered similarly from the breaches of the contract by their foreign employer. And of course, also the foreign recruitment agency ron. Actively involved yung foreign recruitment agency ron. Yung FRA o yung foreign principal ang tawag dyan. Okay. Nagreklamo sila. Marunong silang magreklamo. Dapat lang, hindi ka magreklamo, Pastor Rene. Wala kang ikama. Tama. Pag nahuli ka, baka makulong ka o kaya yun. ka. Oo. Yun po. Major violation po yun. Major breach of the contract po yun. Nagreklamo sila. Ang maganda naman, inasikaso sila, Pastor Rene. Correct. Ng opisina ng Migrant Workers Office doon. Umaandar na ang DMW Nung kapanahon na ngayon. That was early 2024 Yes. Nagsimula sila December 3 yata, 2023. Pagkatapos, siyempre, umandar yan yung kanilang mga foreign employment. Umandar yan, kaya lang, walang ikama yung isa. All throughout. Yung isa naman, si Freddy Gutierrez, walang ikama. All throughout. Si Francis naman, may ikama, hindi renew. Nagreklamo sila, inasikaso sila. To the credit of the Migrant Workers Office doon, inasikaso sila. Hindi nagkasundo. Yeah. Hindi nagkasundo. Sabi nila, if that is the case, then just send us. Yes, send us home. Hindi lang ganyan, ano? Oo. Ito kayo, sinisilo sila, tinatrap sila. Sige, para kami ang gagastos ng, sabi ng foreign employer. Of course, along with the local agency rito. Sige, para kami ang gumastos sa plane fare ninyo. Gumawa kayo ng resignation letter. At, napuwersa sila na gumawa ng resignation letter. Ngayon, na-repatriate sila, siyempre, gastos ng foreign employer, foreign principal, along with the local agency rito. Nakauwi sila. Marunong silang tumindig sa kanilang karapatan. Anong ginawa nila? Yan po ang gagawin ninyo. Yan. Mga kababayan. Ano po? By the way, ang maganda, pinagpayuhan sila, Pastor Rene. Pinagpayuhan sila nung case officer dun sa Migrant Workers Office doon. Paano po ito? Pagka po gumawa kami ng resignation letter, wala po kami kahabol-habol. Sabi ganyan. Hindi, sabi nila, para makauwi kayo, sige, pagdating doon at saka nyo kasuhan. Sabi daw nung case officer. Sabi, marunong sa batas yung labor relations law, labor standards law. Pagdating nga po dito, ayan na. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Global Filipino Movement. Tapos, by the way pala, without first going to the GFM office, umarap sila, nakipag-conciliation sila. Alok sa kanila ng una, 5,000 pesos. Financial assistance lang daw. Yan yung usual na script nila Oo. 5,000 pesos. Siyempre, ayaw ditong mga kababayan natin. Marunong sila. Tumindig sa kanilang karapatan. Tumaas ng konti. Yung iba, tumanggap na ng 35,000 pesos. Sila, inaalok sila ng 40,000. Itong dalawa, hindi sila pumayag. Pumunta ngayon sa Global Filipino Movement Office at 10th floor po yan ng State Center 2 building. 50 hakbang lamang nandiyan na kayo from DMW building ngayon.
dugtungan nyo po kasi dumating sa inyo eh. Mm. Inihain yung kanilang, yung kanyang hinahing, yung hinahing nila. Sige po, Pastor na. Actually po, nung dumating po yan sa aming opisina, dumating po yan dahil nakatanggap po yan ng food stub. Yung ating libreng, yan yung libreng meal na kung saan pinoprovide po natin. Ang tawag po natin yung COOL or Caring for Outstanding Outbound Laborers. O como, yung pong hindi naman po sila paalis during that time pero nagpe-prepare, pero ang inaasikaso nga nila ito pong pag-file ng kanila pong ng kanilang complaint. So napakain ho natin yan, Pastor Ni, lahat yan. Actually meron yung tatlo, yung naalala ko yung isa talagang pinakamainit diyan eh. Pero nung Gregorio ata pa. Oo, mainit ang dugo noon. Talagang very very combative. Although ayun, nakapag-settle din siya. Nahuli itong dalawa. So ngayon nung nalaman nila na go-offer ng paralegal service ang GFM, ayun, nakipag-usap sila doon. Nakausap sila ng ating help desk officer, si Abigail. And then, paliwanagan. And I sort of joined in nung nakita ko na nung nakikipag-usap sila, doon nga daw sa Jeddah. So, sa akin, sabi ko nga, nagtrabaho ko sa Jeddah. Yun, doon nagsimula na nagkaroon tayo ng intervention sa pagpapayo sa kanila, ano yung gagawin, ano yung kanilang rights. Sa Sena, anong nangyayari. At doon ko nga binanggit na when it comes to a point na hindi talaga mag-agree at nakarating kayo ng NLRC, and by the grace of God, kung libre at wala iba pang mga hinahawakan yung ating legal counsel, i-recommend po namin kayo. At yun na nga ang nangyari. Dahil kailangan na ng position paper, dahil ang kailangan doon ay abogado, ating naipasa kay Pastor ni Kuya Kaloy Cao na who graciously accepted it. Ayan. Yan na yung kwento. Ayun, dudugtungan ko po ngayon. Pinag-aralan ko po, yung circumstances. Sabi ko, illegal constructive dismissal ito. That's ganyan. number one. Kinasamang po, ito ang ito ang kanilang pangamba, apprehension nila. Attorney, may resignation letter po kami. Sabi ganyan. Baka po, uubra po ba? Nasabihin natin illegal dismissal. Meron kami resignation letter. Alam niyo kako, yan pinaliwanag ko po, Pastor rin kasama yan doon sa arguments natin, doon sa ating, ang ginawa natin consolidated position paper nila, at saka consolidated reply, at saka consolidated rejoinder. Nakapirma po kayo dyan, nakapirma rin ako, Pastor Rene. Sabi ko, may illegal constructive dismissal dyan. Right. Ang maganda, hindi nila alam yun yung illegal constructive dismissal. Pero yung nasa NLRC, yung sa Public Assistance Center na tumanggap ng kanilang reklamo, nilagay niya yung illegal constructive dismissal. Pero dapat sana pinaliwanag niya doon sa dalawa. Hindi nila alam na may illegal constructive dismissal as part of the complaint. Siniyasap ko po yun. Ito ako! In-identify nung bukod sa mga money claims din nyo. In-identify ka ako nung tumulong sa inyo doon sa Legal Assistance Center. Right. Tama ng kako. Yan, kako. Paano po yan? Nag-resign kami. Kako, pag ang resignation has been brought about by an unreasonable condition of employment, kakong ganyan, na para ka na rin tinanggal. Wala ka ng choice Ayan, oo. Nabuhayan sila ng ganun po ba? Pastor, wala nga ako. Tapos pinakita ko sa kanila yung mga decision ng Korte Suprema. Pagka unreasonable yung situation, napaka-oppressive ng situation, na wala ka ng choice, you have no other recourse. You have no other recourse but to go ahead with the resignation, especially
when it was forced upon you. Na kung ganyan, by the foreign employer. Illegal constructive dismissal. Ibig sabihin ng constructive, pagka kasi sinabing illegal dismissal, tinanggal ka ng walang na-illegal ang pamamaraan. Yung kapag constructive, ang ibig sabihin niya, para na rin. Kung pa-translate po ako sa Tagalog yan, illegal constructive dismissal, yung constructive, construe. Ibig sabihin ng construe, yung wala ka ng ibang conclusion. Correct. Kung hindi talagang tinanggal ka, para na rin. Yan ang sabi ko. Illegal constructive dismissal. Para na rin. Illegal dismissal. Yes. Hindi ba kaya nagpakaramdam nyo? Hindi ka makalabas ka. Kung ganyan, nahuli ka pa nga ako. Walang ka mabuti. Nawa ka, etc. So, yung cargo. So, pinasok natin yan. Tukad na lang story short. Pinirmahan po natin, Pastor Rene, yung kanilang mga pleadings. Aba, ang tingin ko po rito, Pastor Rene, nakakita nung local private recruitment agency rito na malakas siguro. Ang tingin nila. Yung ating argumento. Aba, nag-offer ng settlement. Nag-offer ng settlement. Yung pinakahuli kasi nag-settle, 35,000 lang eh. Sila inalok ng 45,000. Aba, ngayon dinagdagan na yung offer. Dinagdagan na, tumaas na. Nakakuha ng 70,000. Yung yung isa naman, si Freddy Gutierrez. Aba, sabi ko, dagdagan mo yung sayo ako. Kasi huli ka, ibig sabihin, mas malakas. Kasi yung sayo ako, wala ka talaga ikame. Tama. Hindi ka ginuha. So, 100,000 if I understand it. Correct. So, inaprobahan naman po ng labor arbiter through the Labor Arbitration Association. So, yun po, it's a full circle. Kapag nagtulungan po, by the way, all along, may panalangin po yan, Pastor Rene. Panalangin ng taga-GFN. Panalangin na may pagkain libre. Panalangin na may pagkain libre. And, Opo, dito naman, sabi ko mag-worship kayo. Sumama kayo sa worship. Ako ang preacher. Paano makakatanggi, Pastor Rene? Ako naka-schedule na preacher sa church. Dumalo kayo. Dumarating naman. Hallelujah. Ay, paano naman? Opo, just to wrap this up, ang maganda po nito, nakadinig sila ng salita ng Diyos, na-receive nila yung kanilang pinagpe-pray na settlement. Si Francisco ngayon, I think, preparing to go abroad sa isang sa Europe. Sa Hungary. Oo, and meron na peace of mind. But I think the ultimate gift here is that tinanggap nila ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Through this ministry. Yan po ang bonus namin ni Pastor Ni. Yan po ang bayad kay Pastor Ni. At well, kami po ay magra-wrap up na at napakita namin sa inyo yung itong ganitong sitwasyon where we help. But this is truly only by the grace of God. Panalangin po tayo ng maikli. O Diyos, nagpapasalamat kami and we truly bless you and give back all the praises to you sa pagtulong mo kay Freddy, doon po kay Francisco at yung isa-isang kasama po nila. We pray a prayer blessing for them, Lord. I-bless mo sila, ingatan sila sa susunod na chapter ng kanilang buhay at sa kanilang pagsuporta sa kanilang pamilya ay gagabayan niyo po sila. Salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Magkarinigan na po tayo muli sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Nagpapaalam po kami. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Ito po si Pastor ni Carlos Cuya Caloycao Jr. na nagde-declare na nanalangin pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs, laging kasama sa dalangin ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. God bless po sa inyo, Pastor Ni. God bless everyone. God bless po everyone. God bless. Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.